Hello guys, so what's up? So tayo ay nagpapakain ngayon ng dapya. Yan, so medyo malalaki na sila. Kaya itong mga fry na ito ay hindi ko pa napakain ng talagang dapya lang talaga. So para mabilis silang lumaki. Ito ay nasa mga 1 month old na yata to. So yan, medyo lang sila, konti lang yung nakasurvive kasi nga ito guys ay tandaan nyo pagka nagbreed kayo, ito yung mga dahilan, maaring dahilan kung bakit kaya natutunaw yung mga natin. Nagtataka tayo bakit nawawala yung mga fry, biglang nawawala, biglang natutunaw kasi nga unang dahilan ay baka kasi bantayan nyo yung mga yung ama, baka kasi kinakain na lang yung ama yung mga fry nila. Makikita naman nyo kung ito tinanggal ko to nung nung nag free swim sila. So ngayon ito may naman tayo bagong pisa. So sinubukan natin hindi tanggalin yung ama. Titingnan natin kung alin yung marami ang na mabubuhay. So yan, baka kinakain na yung kinakain nila yung mga fry. Pangalawa, pagka tinanggal nyo yung ama ay takpan nyo para baka kasi matagal pa yung lumaki ang kasi pagka naitlogan ng lamok, siguradong kakainin na naman yung kakainin yung mga fry natin. So sayang, ito ay nasa mga lang to, siguro mga 20 piraso lang ito siguro nabubuhay. Pangatlong dahilan kung bakit natutunaw yung mga fry natin ay yung sa panahon. Yan, pagka nag-breed kayo na medyo maulan ay delikado yung fry natin, masasayang yung breeding kasi nga nahihirapan kapag delikado rin sila matalsikan ng ulan. Yan, mamatayan sila. Dapat kasi pagka nag-breed ka yung talaga walang ulan, di na papatakan ng ulan. So pangapat dapat pagka linisan nyo yan kasi yan medyo marumi na. So lilinisan na naman natin yan, tanggalin talaga natin yung mga nila, yung mga dumi nila kasi may mga bakterya din na namumuo sa kanya, namumuo dyan. So kailangan tanggalin natin yung mga bakterya na yan para maging lalaki talaga. So ito ay nasa mga 1 month na yata mahigit. Yung dapya pa rin pinapakain natin hindi tayo naglalagay ng mga feeds kasi nga yung feeds ay dagdag na mamamaho yung nila, yung tubig nila. So dapya lang, pagka maraming dapya ang ito ay pinapakain ko nito nung mga maliliit pa ay yung igyok. So tutunawin natin yung igyok, tapos ito kagaya nito may natunaw na tayo dito. Yan, ito yung pinapakain ko sa mga bagong fry, yung mga 6 days. Yan, ito yung pinapakain. So dito yung mga fry, bagong fry natin so di pa natin masyado makita kasi sobrang liit pa nila, kaya ito ay nasa mga 6 days pa to. Yeah, susubukan natin ngayon kung alin ba yung mas marami ang mabubuhay. Ayan, may lalaki. Ito yung lalaki natin, yellow base. Ito yung yellow base. Yan, yellow base yan. So titignan natin yan. So next breeding natin na ito. Yan, ito naman yung next breeding natin. So ito yung babae natin, female. So pinapakondisyon ko pa yan, mga 1 week pwede nang yan. Ito sayang rin to, yan materialis din to guys, kaso lang
medyo ano siya, nagka-tumor na kasi sa katandaan na siguro. So yun lang guys, pagka nag-breeding kayo, isure nyo yung panahon, pagkatapos pagka tinanggal nyo yung lalaki ay kailangan takpan. Yan o, ito yung pantakip natin. Pagka medyo malaki-laki na sila ay tanggalin nyo na yung pag nakikita nyo na, sipsipin nyo yung yung mga dumi nila, tapos palitan ng tubig para presko talaga yung tubig nila. So ito ay maliit na itong lalagyan, so kailangan natin itong kailangan natin itong ilipat sa medyo malaki-laki. So yan lang muna para tayo successful yung mga breeding natin. Sayang din naman yung kasi breeding pagka natutunaw bigla yung mga natin. So yun lang, so, kinakain ng ama. So pangalawa ay kinakain ng kitikiti. So pangatlo yung tubig niya, so kailangan linisan yung tubig para maging so napakaraming dahilan, so kailangan bantayan talaga para maging successful yung breeding natin. Sayang din naman yung mga breeding natin, makain sila ng dapya. So yan lang guys.